So good afternoon po sa lahat. Magandang tanghali po and Happy Lord's Day. Ayan. Yan po yung sermon po natin po ngayong hapon, ngayong ating Vesper service, galing po sa sermon ni Reverend Mark Chen. Siya po ay pastor ng First Evangelical Reformed Church sa Singapore and this was preached, so ito pong sermon ay preached last March 2024. Okay. So tayo pong mga tao, hindi laging mapagpatawad. Ito po yung nature po natin. Our nature is not always forgiving. And kahit po iniisip natin, halimbawa na nakapagpatawad na tayo ng tao, actually, hindi pa rin. And kasi patuloy pa rin po natin na inaalala yung mga kasalanan na ginawa ng mga tao against sa atin. And hindi natin nakakalimutan. Instead, so binabalikan natin yung mga bagay na ito. Magaling tayo sa sa farming. Magtanim ng sama ng loob. And isa pa, hindi lang tayo nagtatanim ng sama ng loob but we also nurse our hurts. Ibig sabihin, inaalagaan pa natin yung mga sama ng loob na meron tayo. Kaya kapag hindi po natin nakakalimutan, and kapag hindi natin ine-entrust yung mga pain na to sa Diyos, hindi rin talaga tayo tunay na nagpapatawad. Kaya po importante po na matutunan natin itong Heidelberg Catechism, Lord's Day 51, na ating pong matutunan, paano nga ba magpatawad? How to forgive? And after all, when we pray to God, we ask Him, sabi nga natin sa prayer natin kanina, we ask Him to forgive us as we forgive others. And notice po na ito po yung tinuturo ng Panginoong Jesus sa mga disciples niya to pray. Ano po ulit sabi po dun sa passage sa Matthew 6? And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And siguro, yung tanong po natin in this passage, na ibig sabihin ba nito na kung hindi ako magpapatawad sa iba, hindi rin ako papatawarin ng Diyos? Valid po ba yung question? Ito po yung mga common questions about this passage. Akala ko ba yung pagpapatawad ng Diyos is on the basis of repentance? So, and we may say also, pero kung nakasalalay yung forgiveness niya sa kung gaano tayo kahusay magpatawad sa iba, hindi ba yon salvation by works? Ito ba yung tinuturo ng passage? So gets po, ito po yung mga common questions dito po sa teaching ni Christ. And ito yung question na sasagutin po natin habang pinag-aaralan po natin yung passage as the Heidelberg Catechism guides us sa tamang pag-intindi ng salita ng Diyos. No? So, pero ayun nga, gaya ng paalala ng Catechism that as believers, we pray that God would not hold our sins against us. And yun po yung patunay or evidence of such salvation in us is yung kahandaan natin na magpatawad sa iba. So remember, the forgiven person is a forgiving person. So yun po yung sermon natin ngayong hapon tungkol po sa topic na nag-struggle po tayong lahat. We struggle to forgive. Nahirapan tayo magpatawad sa mga kapwa natin. And that is why we are living in sin. And because when we don't forgive, how can we go to God for forgiveness? And alam niyo po, marami sa atin yung nag-hold on sa pagpapatawad, no? Sa unforgiveness natin for years. And di ba nga, meron pa nga po mga halimbawa, mga movies or mga teleserye pa nga na tungkol sa generational feuds between families. So nandun yung cycles of being hurt, then magte-take sila ng kanilang revenge, and then hurting others. So kahit po sa culture natin, nabibreed tayo ng culture of unforgiveness. So kaya po, sa text po natin, may kita natin yung tatlong important lessons. 3 important lessons to us Christians who struggle with forgiveness. No? So ito po yung sermon headings natin. Again, meron tayong tatlo. So firstly, we must forgive as God forgives. Yun po yung number 1. Secondly, an unforgiving person is an unforgiving person. Unforgiven person. Ulitin ko lang, an unforgiving person is an unforgiven person. And thirdly, pangatlo, we need to help others forgive and seek forgiveness.
So yun po yung pag-uusapan po natin ngayong hapon. And we need the help of God for understand these teachings. So let us all pray. Tayo po ay manalangin. Our Holy God, as we now open your word, we ask that your Spirit to bring light in our hearts. And remind us, O Lord, that we come as debtors, that we are sinful, we are weak, and we are unable to free ourselves. So give us, Lord, true sorrow for sin, and lead us to rest in the finished work of Christ, who has paid our debt completely. So, Lord, grant us clarity, even boldness and faithfulness, and help us to listen with humility and joy, that we repent, that we are ready to forgive those who have sinned against us, that we are ready to trust the gospel with renewed confidence in us. So use this proclamation of your word today, O Lord, to make Christ precious, to strengthen your church, and to conform us more to His image. And we ask this in Jesus' name, amen. Okay, so yun po yung pag-usapan po natin. Now, firstly, we must forgive as God forgives. Forgiveness is not putting the sins of a person on his account anymore. Na kapag humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos and pinatawad niya tayo, He won't hold that sin against us anymore. And we thank the Lord for that. Sasabi nga po sa Jeremiah 31 verse 34, Jeremiah 31 verse 34, "For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." Kaya kapag yung isang tao po, humihingi ng kapatawaran or forgiveness sa Diyos, so inihiling ng taong ito na palayain siya mula sa kanyang debt o sa Tagalog utang. But he's asking that God would not hold it against him. So he's asking for a clear account. Na kaya po yung word na forgetting, or doon tayo mas accurate. Sabi nga natin, not bringing it up against a person. So yun po ay necessary part ng forgiveness. So hindi na to binabalik ng Diyos sa memory. So part yun ng tunay na forgiveness. And there's no forgiveness without forgetting. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na wala ng memory or alaala ang Diyos tungkol sa mga kasalanan natin. And we have to remember, He's God. He knows all things. He is all-knowing. Pero, hindi po ginagamit ng Diyos yung knowledge na yon against sa atin kapag tayo po humihingi ng kapatawaran sa Kanya. And dito po sa Matthew 18, may kita natin na dapat magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. And dito, tinanong ni Peter ang Panginoong Hesus kung ilang ulit niya dapat patawarin ang kanyang kapatid, ang kanyang kapwa. Hanggang 7 times ba? And alam niyo po, sa tradition po ng mga Pharisees, forgiveness was granted 3 times. Pero pagkatapos ng pangatlong beses, hindi mo na kailangang magpatawad. Para po yung 3 strikes policy. After the first offense, you forgive. After the second, you still forgive. And after the third, you forgive. Pero sa fourth, pero doon sa pang-apat, you are justified not to forgive. So even when the person seeks forgiveness. Ganun po yung tradition ng mga Pharisees. Kaya po, nung banggitin ni Peter yung tungkol dito sa 7 times, siguro inaakala niya na siya ay very forgiving. Yun yung iniisip po ni Peter. Pero ano sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya? Sinabi sa kanya na dapat limitless yung forgiveness. Dahil, ano po yung dahilan? Dahil limitless yung pagpapatawad sa atin ng Diyos. So, hindi 3 beses, gaya ng tinuturo ng mga Pharisees. And hindi rin 7 times or 7 beses, gaya ng pinopropose ni Peter, kundi limitless. 70 times 7. And hindi natin po dapat to tingnan, literally, na, bro, di na kita mapapatawad kasi napatawad na kita ng 491 times. So, hindi po yun yung ibig sabihin ng passage. Kasi po ay 70 times 7 ay 490. So, kailangan ko po explain yung math. Kaya dito po, sa passage na to, gumagamit ang Panginoong Jesus ng parable. No? May kita po natin dito ng exaggeration para ipakita niya yung principle of limitless forgiveness.
And may kita din natin ito, hindi lang dito, but also in a parable, no? Na ginagawa rin ito ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng isang kwento. Merong isang citizen, katulad po ng binasa po natin kanina, may isang citizen na may utang sa hari na 10,000 talents. I know we are familiar with this story. I think pangalawang beses ko na itong ginamit in this pulpit. No? So yung 10,000 talents is a very large sum of money. Again, gumagamit dito ang Panginoong Yesus ng exaggeration. So yung 10,000 talents po kasi is more than sa kayang kitain ng isang country sa loob ng isang taon. Halimbawa, for example, sa region ng Idumea, Judea, and Samaria, they just earned 600 talents a year. Magkakasama na yun. So sa Galilea naman, na mas maliit sa kanila, pero relatively mas mayaman, so nakaka-generate sila ng 300 talents. So for just a small area. Pero isipin po natin yung 10,000 talents. Napakalaking halaga po ng 10,000 talents. So, paano magkakaroon ng ganong pera yung isang tao? And paano niya ito mababayaran? How can he pay? Kaya po obviously na hindi kaya magbayad ng lalaki. So dahil dito, yung penalty is, ibebenta siya, and yung buong pamilya niya into slavery. Siyempre, alam natin na kahit ganun yung gawin, so hindi pa rin enough para bayaran yung utang. So it would take them several of their natural lifetimes for them to pay. Pero yung sumunod po na mababasa po natin, equally preposterous suggestion. Ridiculous, kahibangan, ibig sabihin, na nagmakaawa yung servant para sa patience nitong king. He was sorry and nagsisisi siya sa ginawa niya. So hiniling niya na pagbigyan siya ng hari and bayaran ng buo whole yung payment doon sa utang. Pero yung problema is, imposibleng mangyari yun. Hindi niya kaya. If this was the annual revenue of a country, isipin niyo yun, of a country. So gaano katagal aabutin bago mabayaran ng isang tao yung ganong klaseng utang? Well, sinasabi ng mga commentators na aabutin yung bayad, it would take more or less 150 years, 150,000 years para mabayaran yung ganong klaseng utang. So yung isang talent po katumbas po kasi ng halos 15 years of work para mangyari. So 15 years of work, so multiply that for 10,000. So another month na naman, 150,000. So yun po yung ganon kalaki po yung naging utang. Pero matututunan natin dito sa parable na yung hari ay gracious. Ano yung ginawa niya? Pinatawad niya yung utang. And dito may kita natin that he was lavish in forgiveness. And ganito po magpatawad ang Diyos sa atin. So sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 23 na yung kingdom of heaven ay inhalin tulad sa haring iyon. So meaning that king represents or describes God. So when we ask God for forgiveness, no matter what the sin is, or how bad the sin is, or how much the sin is, God will forgive. And ito po yung point ng Panginoong Jesus kay Peter, na ito po yung way kung paano tayo dapat magpatawad. How we should forgive. Hindi 3 times, nor 7 times, kundi 70 times 7. And kapag humihingi ng forgiveness yung tao nagkasala sa atin, and he offers payment, we must forgive. Example, naalala niyo po si Zacchaeus. So paano natin nalaman na tunay na repentant si Zacchaeus? Kasi kung isipin natin, kung ipapamimigay niya yung kalahati ng kayamanan niya, isipin natin, kalahati ng kayamanan niya sa mga may hirap, and then ibabalik fourfold sa mga taong ninakawan niya, anong mangyayari sa kanya? Maghihirap siya. Kaya po, dito napapatunayan, na ito po yung ginawa ni Zacchaeus, dito napapatunayan na yung true repentance is by a sorrow that wants to make things right. So when a person seeks forgiveness, we must forgive. And ito po yung ginagawa ng Diyos po sa atin. When we seek His forgiveness, He forgives every time. And salamat sa Diyos because of His grace and mercy for us sinners. And ngayon po, sinasabi sa Colossians 3:13,
that we must forgive and we must forbear and forgive one another. Magtiis and magpatawaran sa isa't isa. Kaya kung yung sino man may reklamo laban sa iba, we forgive, just as Christ forgives us. And even as Christ forgave lavishly every time upon repentance, and ikaklaro po natin yun mamaya, this is how we must do it. We must forgive. And yung salita po na ginamit po para po dito sa forgiving, dito sa Colossians 3, it means literally to grace someone, to give grace to someone. Hindi po dahil napipilitan po tayo or dahil sa mga obligasyon, kasi wala ka nang no choice . Hindi po ganun po yung ibig sabihin ng forgiveness sa atin. Kundi kusang loob. Gaya po ng isang magnanimous king. Kaya po kapag naintindihan natin, and tandaan po natin ito, kapag naintindihan natin yung biyaya ng Diyos, when we understand the grace of God, itunay po natin na maiintindihan yung forgiveness. Pero, kabaliktaran, kung hindi natin naintindihan yung biyaya ng Diyos, hindi rin natin maiintindihan yung forgiveness. We cannot understand forgiveness. And how must we forgive? Paano tayo dapat magpatawad? Dapat po tayo magpatawad graciously, gaya po ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. And I hope naintindihan po natin yun. And this is a reminder for us how God has forgiven us and how we must forgive also. Pero punta po tayo sa second point. Secondly, an unforgiving person is an unforgiven person. So yung servant na to, balik po tayo sa parable, na napatawad na sana, he didn't have the king's attitude of forgiveness. So still, lumabas siya, nakita niya yung kapwa citizen niya na may utang sa kanya na 100 denarii. So yun naman yung amount, 100 denarii. And ano yung ginawa nitong ginawa ng first servant doon sa second? Hinawakan niya yung kapwa niya and dinemand yung bayad. Literally, sinakal niya yung second servant. And ngayon, nakiusap sa kanya yung second servant. And actually, kung i-observe po ninyo yung passage, ginamit ng second servant yung same words na ginamit ng first servant sa hari. Ang sabi, have patience with me and I will pay you. While doon po sa una, yun po ay exaggeration. That was an exaggeration. Kasi sabi nga natin, imposibleng mabayaran yung 10,000 talents. Ngayon, yung 100 denarii naman, relatively, madaling mabayaran po. Pwedeng kitain yung 100 denarii in a span of 6 months. So yung 100 talents naman, sabi nga kanina, ay aabutin ng 150,000 years. So sa totoo lang, kayang dalhin yung 100 denarii sa bulsa or sa mga pockets natin. Pero yung 10,000 talents naman, nangangailangan ng napakaraming tao para dalhin, of course. Titingnan natin yung ratio and proportion. So buong army, yung kayang magdala, pwedeng magdala ng 10,000 talents. So, ganun kalaking pera. So, ano yung character ng first guy? He was unforgiving. So, kahit maliit lang yung halaga ng utang sa kanya, so tumanggi pa rin siya magpatawad, kahit repentant na yung second man or sa second servant. So, and dahil dito, tinaas nung first servant, ito yung nangyayari, tinaas niya yung sarili niya na higit pa kaysa doon sa king. Ganun yung nangyayari. So isipin natin, pagdating sa king, meron siyang karapatan. Merong karapatan yung king na hindi magpatawad. Only justice. In fact, nakita natin to sa Genesis, nung magkasala sina Adam and Eve, merong karapatan ng Diyos na hindi sila patawarin. And we know that Adam and Eve broke God's covenant and they had to pay. God already warned them. Sabi niya, you shall surely die. Pero isipin po natin, pinatawad sila ng Diyos. Binigyan sila ng mercy. And kung titingnan po natin, in the scope of the lens of the Scripture, si Kristo yung namatay para sa kanila. Paano? Nasaan po si Kristo doon? How? God showed them through the sacrificial animals. And those skins na ginamit sa kanila that were used to clothe them, po yung binigay ng Diyos as a sign of their mercy to them. That is a shadow of Christ.
So pinakita ng Diyos as He clothed their nakedness. So pinakita ng Diyos yung mercy and grace niya. That God was willing to show compassion. And this was the character of the king. And dito po sa verse 27 naman, so sinasabi na yung king ay moved with compassion. And the Bible tells us again and again that God is a compassionate God. And dahil po dito, gusto ng servant na to yung role ng king. Lalabas. Gusto ng role ng servant na to yung role ng king, pero ayaw niyang i-adapt yung character ng king. Kaya po, hinatulan siya. By not forgiving, we show a mean spirit, not the Spirit of God. And pinapakita nito na hindi natin naintindihan yung ibig sabihin ng forgiveness and repentance. So, unforgiveness means unforgiven. And tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo to pray, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So ngayon naman, balik po tayo sa verses 32 to 33 naman ng ating passage sa Matthew 18. So tinawag yung king yung servant na wicked. So dahil hindi siya nagpakita ng compassion na gagaya naman ng ginagawa ng king, so kabaliktaran. Kaya po, pinapakita po nito na related yung Christian forgiveness and God's forgiveness. That if we are forgiven by God, we have the ability and the duty to forgive each other. So sabi nga sa Colossians 3 again, even as Christ forgave you, even as Christ has shown us grace, we ought to show grace. Kaya po kung hindi natin naranasan, hindi din natin naunawaan yung grace ng Diyos, we cannot give what we do not possess. So hindi po surprise na hindi po tayo makapagpatawad. What if we don't forgive? Paano kung hindi tayo nagpapatawad? Answer, God is displeased. Kaya dapat po nating examine seriously yung standing natin before God. Dahil yung tunay na anak ng Diyos na nakaranas ng grace and pinapakita ito sa iba. Pero po panghuli, so here for our third point, we need to help others, forgive and seek forgiveness. So kailangan nating tulungan yung iba na magpatawad and humingi ng kapatawaran. And dito po sa teaching ng Panginoong Jesus, so forgiveness is granted when forgiveness is sought after. So anong ibig sabihin nun? Meaning, kung walang repentance, walang forgiveness. Dito po sa sinasabi naman sa Luke 13 verse 3. Luke 13 verse 3, but unless you repent, you will all likewise perish. And another one, sa thief on the cross, kung maalala po ninyo, na nagplead sa Panginoong Jesus. Sa Luke 23 verse 42. Luke 23:42, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sumagot ang Panginoon, next verse, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Ano po nangyari doon sa isang thief? So yung isa pang thief, hindi nagrepent kailanman. So, yung forgiveness is never automatic without repentance. And hindi rin dapat asahan or pilitin yung iba na patawarin tayo kung tayo naman hindi nagsisisi. Kung tayo naman walang repentance because of our sins. And here, Luke 17:3-4, sinabi ng Panginoong Jesus, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. Pero instructive din yung verses na to. Paano kung hindi siya mag-repent? What if he doesn't repent? Paano kung hindi siya lumapit? So sinasabi sa verse 3 na i-rebuke natin siya para siya ay magsisi, para siya ay mag-repent. So tandaan po natin dito sa passage na nung makita ng iba pang mga servant yung pagiging merciless ng unang servant doon sa pangalawa, sinabi po nila yon sa hari. Ni-report nila. So sinasabi sa verse 31, when his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place.
Ngayon, tandaan po natin na bago pa man itanong ni Peter yung tungkol sa forgiveness, so nagturo na ang Panginoong Jesus on how we must do church discipline. Okay, so the Bible speaks of admonition, confrontation, and rebuke. For example, sa verse 15. And natutunan natin, Matthew 18:15, again. If your brother sins against you, go and tell him your fault between you and him alone. And if he listens to you, you have gained your brother. So clear na nakikita natin yung attitude of forgiveness dito, mga kapatid. Kung nagkasala ang kapatid mo laban sa'yo, puntahan mo siya and kausapin. Hindi po sinasabi dito na kapag nagkasala ang yung kapatid mo sa'yo, idemanda mo siya, hindi rin sinasabi. No? Suntukin mo siya, hindi rin mas lalong, hindi po. And or kalat or chismis yung tungkol sa kanya. Hindi po yung sinasabi. Hindi po ganon. Ano po yung sabi sa verse 15? Go and tell him his fault between you and him alone. So the whole idea is, bro, you sin against me. I'm telling you so that you can listen and repent. So very instructive po sa atin ito. Kung makinig siya and mag-repent, you have gained a brother. Salamat sa Diyos kung ganun po yung mangyayari. And it is the work of God in us. So, and kahit po sa Colossians 3:13, na nababanggit ko na rin naman po kanina, ina-acknowledge po ito. Bearing one another, and if one has a complaint against another, so forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So yung keyword po dito, so yung salitang complaint, ang ibig sabihin po nito ay grievance, reklamo, or accusation sa iba. That means there is a blame, for sure. So when a complaint is made, and when a blame is accepted, we forgive. So yes, it goes on to say that if he doesn't listen, we bring witnesses. Sabi nga sa Matthew 18. And kung halimbawa ay lumala pa, when everything goes south, ang sabi is, dalhin sa church. Ibig sabihin sa mga elders. And tungkulin ng mga elders na examine kung meron pa rin kasalanan or kung merong lack of repentance. Or sila or kami yung magde-decide kung yung taong na to, if everything goes south, kung isang tao na to ay Kristiyano ba, hindi. Or hindi. We have the keys of the kingdom. And ito po mga kapatid, pinapakita rin sa atin po kasi yung reality na tayong mga Kristiyano ay nagkakasala. We sin. Hindi tayo Kristiyano dahil wala tayong kasalanan. Tayo ay Kristiyano dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Tama po ba? And ang isang Kristiyano ay nagpapatawad. Kaya kung yung isang Kristiyano na pinatawad ay nagpapatuloy sa kasalanan niya at tumatanggi na mag-repent, it goes to show na pwede ngang hindi siya tunay na Kristiyano. And likewise, ito po yung point. Kung yung isang Kristiyano na nagsasabing siya ay pinatawad pero ayaw magpatawad, so nagkakasala siya and pwedeng hindi rin tunay na Kristiyano. And ito po yung dahilan kung bakit dapat nating tulungan po yung iba na magpatawad and humingi ng kapatawaran. Because forgiveness is a Christian thing to do. Nature ng isang Kristiyano, dahil binago na tayo ng Diyos. God has made us new, given us new nature. Nature nating mga Kristiyano, yung maging forgiving and forbearing, kaya mabagal dapat tayo sa pagbibigay ng punishment sa iba. And doon po sa passage na binasa po natin, di ba, yung sinunggaban ng wicked servant, yung pangalawang servant, literally, sabi nga, sinakal siya and pinakulong, so kahit pa humihingi pa yon ng tawad sa kanya, napakabilis ng tao na yon. Ganun yung ginagawa niya. So mabilis siya sa pagparusa and sa pagbaliwala ng pakiusap nitong second servant. Sabihin po natin, halimbawa, kapag wala talagang plea for forgiveness, as in walang plea for forgiveness yung isang tao sa atin, ano yung gagawin natin sa tao? Magiging quick to punish? Hindi po. Pero tinuturo sa atin, and tandaan po natin that God's character is still forbearing and slow to anger towards those who are rebellious. So ganun din po sa atin,
Kapag meron tayong nakikitang kapatid or someone, kapamilya, mamahal natin sa buhay, who will not even plea for forgiveness, we will still forbear, we will be patient and slow to anger. And ito po yung ginagawa ng Diyos sa mga makasalanang tulad po natin. Araw-araw po sa ating mga kasalanan. Halimbawa po, sa 1 Peter 3:20. So sinasabi na naghintay ang Diyos ng 120 na taon habang ginagawa ni Noah yung ark. So kanina sa first service natin ay about kay Noah. So dito naman about kay Noah din. So habang ginagawa ni Noah yung ark, so bakit nandoon yung patience ng Diyos? Dahil binigyan ng Diyos yung mundo ng 120 years para magsisi. Para sila ay magrepent. So remember how God looked down and saw how every imagination of man was wicked. Yet, God waited 120 years. Nag-preach si Noah ng gospel, kaligtasan mula sa Diyos, nagbigay din ng warning sa mga tao. And if God can do that, we are enabled to forbear or to be patient with those who sin against us. Be patiently waiting for those who are rebellious. And tayong lahat po yun. Napatuloy tayong nililinis sa ating mga kasalanan by way of our sanctification. And bakit natin po ito dapat gawin? Dahil alam natin yung wrath o puot ng Diyos sa mga impenitent, sa mga ayaw magsisi. And we are reminded that upon the wicked, God will rain fire. And may kita rin natin to sa kwento natin na yung mga hindi tunay na believers na ayaw magpatawad, hindi sila pinapatawad. They are not believers. Kaya po, mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, we remind each other of the goodness of God. That when God forbears, He forbears in love. He is patient with us in love. Na tinuturo sa atin sa Matthew 5, kung matatandaan po ninyo, that He causes the sun to rise on the evil and good, sending rain on the just and unjust. Bakit? Well, sinasabi sa Romans 2 verse 4 na tumutukoy doon sa mga taong ayaw magrepent. So let me read. Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? So, patiently, na hinahanap ng Diyos yung mga makasalanan para bigyan sila ng pagkakataon na magsisi. And paano po natin ito gagawin, mga kapatid? We show kindness, tulad ng ginagawa ng Diyos sa atin. Romans 12:20-21, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. And if he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Na kapag gumagawa po tayo ng mabubuti, na kapag nagpapakita tayo ng kindness, ayon sa kalooban ng Diyos, it will change the person. The coldness and hardness of his head and heart will melt away. Yun po yung tinatawag natin na active forbearance sa ating po mga kapwa. Na para tulungan and hanapin yung mga nangangailangan ng pagpapatawad or forgiveness, and sila man din ay makahingi ng kapatawaran galing sa Diyos. Ito yung ginagawa ng Diyos sa atin. He's the greatest practitioner of forgiveness. And if He has forgiven us, when we've seen His goodness, we are motivated to forgive. And He enables us to forgive. Hindi lang yung duty natin, but also our ability is there. Mga kapatid, may the Lord help us to be forgiving people, even as we seek His forgiveness. Amen. Let us close in prayer. Our gracious and forgiving Father, we thank You for the word that we have heard, proclaimed in this pulpit, for reminding us that You have freely forgive all our sins for the sake of Christ. So write this truth deep in our hearts, O Lord, and teach us to hate our sin, to run to Christ daily, and to live as people who forgive others as we have been forgiven. Strengthen us by Your Spirit to walk out this place with humble faith, obedience, and growing love for our neighbor. Protect us, O Lord,
from pride, protect us from bitterness, and keep the gospel clear and very sweet in our minds throughout this week and onwards. And may the peace of Christ guard our hearts and guide our steps until we gather again. We pray all this in Jesus' name. Amen.